Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You are fearless risk taker. Hindi ka nag-hesitate na mag-start na gumawa ng action or anything or to make a move or puntahan mo gusto mong puntahan, gawin mo gusto mong gawin. More information about you. Meron kang sinesend na spell. Or kung hindi man spell, ano ba itong sinesend? Or sinusuyo, meron kang sinusuyo, meron kang hinihiling, o meron kang offer, or meron kang sinesend na spell, no? More clarification with this Knight of Cups. Meron kang sinesend o meron kang hinihiling na mag-succeed ka. Pwede din ganun kung hindi man yan spell. O pwedeng through spell, mga ganun yung ginagawa mo. Para mag-succeed ka, para magtagumpay ka, para maging masaya ka sa buhay. Pwedeng sinisendan mo yung person mo ng spell, love spell, para pwede din ganun. Or hinihiling mo, o pwede din pinapanalangin mo, hinihiling mo na magtagumpay ka. Pwedeng ganun, no? O sinusuyo mo yung person mo, may sinusuyo ka, may meron kang kahilingan, pwede din ganun. Mag-succeed saan o magtagumpay saan. Para mag-succeed ka, magtagumpay ka na, saan dito? Dito sa person na magkalayo yung loob nyo ngayon, o malayo yung loob nyo sa'yo, o hindi kayo close right now, hindi magaan ang loob nyo sa'yo, hindi magaan yung loob nyo sa isa't isa. Ano pa yung sinisend mo sa kanya? Ayan, Ten of Pentacles. Nahangarin niya o gustuhin niya na bumuo ng pamilya o maaaring ito na yung offer mo sa kanya na bumuo ng pamilya, no? Or kahilingan mo to, or meron kang sinesend na spell na para naisin niya o gustuhin niyang bumuo ng family with you na sa'yo niya maramdaman yung completeness na sa'yo siya mamuhay ng kompleto, prosperous, gano'n. For information. So, meron kang baggage na sinisend sa kanya. Yun na yung mga spell. Ay. Para hindi din maging consistent ang alin to. Para hindi maging consistent, hindi na magtuloy-tuloy ang alin. Ang yun. May gusto kang pigilan na yun. Hindi na magtuloy-tuloy yung yun. Hindi mag-grow. Hindi na hindi mangyari itong union na to na mahirapan yung person na yan at yung person niya na magkaroon ng union sa kanila, mahirapan silang ma-unite para mahinto, matigil, no? Yung union kasi gusto mong sa iyo ma-unite itong person na ito. Gusto mo ilayo siya. Gusto mo lumayo siya. Pwede ding reversal to sa iba. Gusto mong more clarification with this Six of Swords. Gusto mong lumayo na yung naghahadlang sa inyo, humahadlang sa inyo. Yung mga namamagitan sa inyo, yung mga pumipigil sa inyo to be together. Matanggal na din yung illusion sa mind ninyong dalawa, yung mga pumipigil sa inyo, mahadlang ba, mga ganun, mga deceit. Deceit na yung ginagawa mo. Spell ata yun Well, spell mo yung sinesend mo sa person mo. Let's see. Spell nga.
orasyon. Witchcraft yan eh. Witchcraft. Hindi yan sa Diyos, yung ganyan. At yung gumagawa ng ganyan, hindi sa Diyos. Maliban lang kung magbago ka, ay hindi ka sa kadiliman. Pero sa kadiliman yung ginagawa mo, spell yan. Spell. Yan talaga ang kinakapitan ng, sabihin na natin, desperate na makasama yung taong mahal nila, no? Mga ganon. Or, pwede din yung iba, tinitesting lang nila. Pwede din yung iba ay kasi gusto nila makuha yung gusto nila. Dahil sa desire nila makuha nila yung person nila. Pero hindi nga yan sa Diyos. Sa demonyo yan. Yung mga ganyan. Mga orasyon na yan. Mga loves. Yun. Mga gayon. Mga witchcraft. Sa demonyo yan. Hindi yan sa Diyos. Hindi suportado ng Diyos ang mga gumagawa ng ganyan. Baka yan pa nga yung ginagawa mong mga spell, orasyon yan, mga love spell na yan. Yan ang balakid. Yan ang mahadlang sa'yo to be with your person. Diyan ka na nagtiwala. Diyan mo na inaasa lahat sa mga gawain na ganyan, kademonyuhan. Hindi ka magtatagumpay niyan. Kung sakaling magtagumpay ka, kawawa naman kaluluwa mo sa kabilang buhay. Kay nasa Bible yan, na sinasabi ng God sa Bible na ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery, mga witchcraft ba? Natapon niya sa impyerno ang kaluluwa. Dapat ay mag-isip-isip ka. Baka yan pa mismo ang humadlang sa'yo, yung mga ginagawa mo na yan. Kasi, number one na gustong manira sa happiness ng iba, na ayaw na maging masaya ang iba, ay yung mga tao ay mga evil forces. Yung ganyang gawain sa evil forces yan. Tingin mo gusto nila maging masaya ka? Hindi. Baka kung magbalik loob ka sa Diyos at talikuran mo yung ganyang mga gawain, baka sakali, patawarin ka pa at suportahan ka ng Diyos. Sa kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Hindi naman kasi kailangan ipilit natin kung hindi talaga para sa atin. Kailangan na acceptance. So, ano yung wish mong magagrant? Tingnan natin na kung saan ka man nag-wish. Yung makarecover ka na sa pain, betrayal, yung makapag-forgive ka na, let's say kung hindi. Yung makarecover ka na sa yung mga panraidor, sa gawain ng merong na control sa'yo, merong na unite sa'yo na yan na nag-control sa'yo. Ano yung na-unite sa'yo? Witchcraft. O, makarecover ka na sa witchcraft. Marunong ka gumawa ng witchcraft, hindi ka marunong magtanggal din sa'yo. Ang alam ko yun, marunong gumawa niya, marunong magtanggal din. Ewan ko lang. Pero hindi ata lahat. Alam yung ganyan. Kaya hindi ata lahat ay marunong magtanggal. Ewan ko lang ha. Yun ang alam ko. Ang manggagamot pala yung natatanggal ata. Gusto mo matanggal na sa witchcraft. Tigil mo yung witchcraft. Balik loob ko sa Diyos. Tigil mo yung mga ginagawa mo. Kahit sabihin mo, spell yung witchcraft pa rin yan. Kaka-impyerno mo yung ganyang gawain. Kaya, magbago ka. Hindi na. Dahil mo sa mga ganyan, kakapahamak mo lang ng kaluluwa mo lalo. So, hindi ko yan sinasabi para manakot. Sinasabi ko yan para alam mo kung ano yung katotohanan. Para, next time, tama na yung gagawin mo. Baka maging masaya ka na pagka tama na yung ginagawa mo, pag matuwid na yung ginagawa mo. So, see, ano yung next na mangyari kaya sa'yo, yung pagbabago sa'yo? Mag-regret ka.
dahil sa mga nawala sa'yo. Basta mag-regret ka, o magluksa ka, o this is regret, mag-regret ka. No, magluksa ka. Magluksa ka talaga eh. Magluksa ka. Yun ang next na mangyari sa'yo. Hindi nga maganda ang result, ang kalalabasan ng mga ganyang gawain na demonic, guys. Hindi yan maganda kahit sabihin mo pa minsan na sabihin nyo pa na gumagana. Oo, gumagana yan. Sa demonyo yan eh. Sila nagpapagana yan. At sa demonyo yan. Kaya gumagana. Pero matindi ang kapalit niyan. Mga ganyan. Magluksa ka. Bakit ka magluksa? Tingnan natin. Dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Dahil hindi mo manakaw yung gusto mong nakawin. Dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Let's see kung yun ba talaga yung reason. Tingnan natin. Hindi. Dahil you will feel sorry sa nagawa mo. Baka ganun, no? Mas pwede din kasi, mapaisip ka, you will feel sorry sa mga nagawa mo. At least makarealize ka. At least pag-isip-isip ka, maklaruan yung isip mo, ay mali pa yung ginawa ko. Sorry talaga. Bago na ako. At least, diba? Bago ka. You will feel sorry sa mga nagawa mo. Pinaklouded ng demonyo yung utak mo eh. Pero, hindi porket pinaklouded yung utak mo eh, ano lang yun ha. Yung, wala na yung lahat yung ginawa mo. Kagustuhan mo pa rin yun. Will mo pa rin yun. Or, ginawa mo pa rin yun. Kailangan mo pa rin internalize para hindi mo na ulitin. Tama naman. Para matakot ka na sa Diyos. Matatakot ka na kaya sa Diyos. Karoon ka na kaya takot sa Diyos. Kasi gumagawa ng witchcraft lang takot sa Diyos yan eh. Hindi ka matatakot sa Diyos. Alam nyo guys, may mga tao talaga na yung kinakatakutan nila yung makapatay sa katawan nila, katawang lupa nila. Yung kinakatakutan nila yung like mga devil, demonyo. Baliktad sila. Ang dapat nilang katakutan, alam nyo kung ano? Diyos. Bakit? Ang Diyos kayang itapon ang kaluluwa nila sa impyerno. Ang demonyo, itempla sila ng demonyo na magkasala para hatulan sila ng God. Yung kaluluwa nila na itapon sa impyerno. God at Diyos ang dapat katakutan, hindi yung mga demonyo. Kasi yung God at Diyos, yan ang mga nagtatapon ng kaluluwa ng mga wicked, ng mga evil sa impyerno, mga gumagawa ng kademonyuhan. Takot ka ba kay Satanas? Ganon yung mga, hindi ka din takot kaya. Takot ka ba sa mga kaluluwa ng tao? Ayun, sa kaluluwa ng tao, takot ka. Sa mga kaluluwa ng Nephilim, takot ka ba? Doon ka takot sa mga kaluluwa ng Nephilim, kaluluwa ng tao. Sa ibang fallen angels, takot ka ba? Hindi. Hindi ka na takot. Sa mga kaluluwa ka takot, mga kaluluwa ng tao, kaluluwa ng Nephilim. Yan, sa mga ghost ba? Mga ghost. So, ano yung tatandaan nyo? Huwag kayong matakot sa mga demonyo. Sa mga fallen angel. Sa mga evil, sa evil forces. Matakot kayo sa Diyos. Sa God. Sa Diyos na anak at sa Diyos na ama. At sa Holy Spirit. Lalo na yung Holy Spirit. Bakit?
unforgivable sin o ano sabi ni Jesus Christ, ang mga lumalapastangan, yung ano ba yung tawag doon? Yung merong term yan nalalapastangan daw sa Holy Spirit, yung blasphemy against Holy Spirit, sabi ni Jesus Christ sa Bible ay hindi mapo-forgive pag once na yung gumawa ka ng blasphemy against Holy Spirit, hindi ka daw mapapatawad ng God. Ibig sabihin, pag hindi ka mapatawad, itatapon ka sa impyerno ng kaluluwa mo. Ganun daw yun. Basta yun ang sabi Holy Spirit. Okay lang daw na yung lapastanganin mo si Jesus Christ, mapatawad ka pa. O yung kahit yung God, no? Pwede ka pang magpatawad. Pero yung Holy Spirit, pag yan ang nilapastangan mo, pag yan ang ginawa mo ng blasphemy, search nyo lang yung blasphemy, hindi ka na mapatawad niyan. Yan daw yun. Yun ang katakot. Kaya matakot kayo sa Holy Spirit, sa Diyos na Ama, sa Diyos na Anak. Siyempre yung Diyos na Ama, si Yahweh yun. Yahweh Adonai Elohim. Tapos yung Diyos na Anak, si Jesus Christ yun. Yung Holy Spirit ay yung parang sumisimbolo ng dove. Yun ang pinadala ng God para mabuntis si Mama Mary. Para mabuo si Jesus Christ. Diba? Yan. Ano yan? 3 persona yan. Yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 persona yan. Hindi iisa si Jesus Christ at yung God. Yes, iisa sila kasi sila ang ang nagro-rule sa langit. Sila yung yung kasi mag-amay, di ba? Kaya iisa sila. Pati yung Holy Spirit. Kasi parang they're family. Pero magkaibang persona yan sila. 3 persona yan. Kumbaga parang tatay, nanay, anak. Ganun siya, guys. Kaya yung iba kasi yung Diyos na Ama daw, yung ibang religion, ginawa na nilang isa Si Jesus Christ daw, ayan yung God the Father. Hindi yung ganun. Kaya anong buhay pa si Jesus Christ? Explain ko to para maklaruhan ang marami. Maniwala man sila o hindi. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Kaya anong, di ba, tao pa si Jesus Christ? Nanalangin niya sa Ama niya sa langit, sa Diyos na Ama. Kasi, iba yung Diyos na Ama sa Jesus Christ. Iisa sila kasi para bang they are united as one. They are alliance. Parang gano'n na din. Basta they are one kasi doon siya galing sa langit Pinadala lang siya dito Yung gano'n ba? Ama niya yun Kaya masabi ng iisa na lang din sila. Pero yung si Yahweh, yun ang Diyos na Ama. Si Jesus Christ, yun ang Diyos na Anak. Hindi Diyos na Ama si Jesus Christ. Hindi si Yahweh si Jesus Christ. Hindi din si Jesus Christ si Yahweh. Okay? Yan. Yung ba, may mga pastor na ganun, guys. Ewan ko ba, saan sila pumulot ng ganun? Hindi naman sa, pero mali talaga yun yung tinuturo nila Hindi totoo yun Mali yun gumagawa sila ng kwento nila mali Hindi naman sa perfectionist ako sinasabi ko lang totoo. Para, klaro, di ba? Meron kasi mga tao na iniiba nila kung ano yung nakasulat sa Bible. Translate nila sa ibang version. So, kung ano yung gusto nila kung ano yung pinapaniwalaan nila, kung ano yung gusto nila na maging result. Kung ano yung gusto nila. Ganon. Tinuturuan nila yung mga tao ng mali. Hindi naman totoo. Sample na lang yun. Yun, sabi ko kanina, mali yun. Hindi si Jesus Christ si Yahweh. Hindi si Yahweh
si Jesus Christ. Hindi Diyos na Ama si Jesus Christ. Hindi Diyos na Anak si Jesus Christ. Kasi hindi Diyos na Anak si Yahweh. Yan ay Diyos na Ama si Yahweh, Tatay. Ang Anak si Jesus Christ. Yan. Yun ang totoo. So yan ang guys, lumalabas dito, no. So more information pa. So kung ano kaya ang next na mangyari sa iyo. Mapalaban ka, para bang malagay ka sa kompetisyon, may makaaway ka, pwedeng spiritual na kasi marunong ka sa spiritual sa mga gawain ng kademonyohan, pero pwede ka pa magbago kung gusto mo bago, pero kung ayaw, bahala ka sa buhay mo. Ayan, pag hindi ka nang bago, sulit yung pagsisisi mo yun. Magluksa ka lang kasi hindi magtagumpay yung ginagawa mo, mga deceit. Or dahil pala kanina dahil you will feel sorry kung ano man nagawa mo. At least you will feel sorry at sana tuluyan ka na magbago. Hindi na you will feel sorry lang. Sorry God, sorry. Tapos ulitin mo naman, wala yan. Impyerno kabagsakan mo pag ganun ka. Yung may sorry God, patawarin mo ko. At ganun, nagkasala ako. Wala yan guys, pag inulit-ulit mo. Pag ganun pa rin ang gagawin mo. No? Pag ganun pa rin, wala yan. Impyerno pa rin ang kabagsakan ng kaluluwa. Pag ganun, ulit-ulitin mo pa. Gagawa kagaya ng witchcraft. Sinabi na sa Bible, huwag kang gumawa ng witchcraft. Pag gumawa ka, nanghingi ka ng patawaran. Tapos umulit ka na naman, wala yan. Tapos hingi ka ng kapatawaran, nakala mo, uto-uto yung God, no? Parang, may mga ganong tao, akala nila uto-uto yung God. So, ulit pagsisisi nila sa kabilang buhay. Hindi sila matigil kasi tingin nila nakukuha kasi nila ang gusto nila through kademonyohan, through witchcraft, through sorcery, through manipulation, through deceit. Tuwa sila. Ganyan ang mga ibang tao. Tuwa sa yung kademonyohan, kasamaan, ay tuwa sila guys. Ewan ko ba? Yung mga nabibiktima nila na pipinsala nila, nagagambala nila, ginagawa nila ng mga ganyan, kademonyohan ay magagalit. O pag nagalit ay magagalit sila, mag-retaliate sila kasi dapat daw ay hindi magalit, hindi daw mag-react. Samantalang sila may kagagawan. Pagaya ng batuhin ng palipadhangin isang tao, pag nanggawa, ayun ang palabas nila masama. Pero kagagawa nila. May palabas man nila sa maraming tao na kunwari, baliw yung ginagawa nila ng palipadhangin, nabaliw na daw, nabaliw. At ang sama daw ng ugali, kung anong pinagsasabi, pero kagagawa nila. Pero nakikita ng Diyos lahat yan, kasi kabilang buhay, may punishment sila doon. Hatulan sila ng God. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Hindi ka na mag-take na action, hindi ka nagagawa ng hindi mo nagagawin hindi ka na mag-umpisa nagagawa ng yung magtagumpay na yun. Yung pinapadelay mo, so hindi mo na padidelihin yung mga pinapadelay mo. Hindi ka nagagawa na yung magpa-delay na. Kung ano man yung pinapadelay mo, ikaw nakakaalam yan sa makaresonate dito, ha. Kung ano yung ginagawa mo, you take action, may ginagawa ka para padilihin, hindi ka nagagawa ng ganon.
At ano yun, tutulungan mo para magtagumpay pa. Huwag ka na gumawa ng witchcraft, hindi. Hayaan mo na lang magtagumpay. Pwede ha, parang bahala. O kaya ay, basta hindi mo na siya gagawin, no? Yung, siguro yung para magtagumpay ka na makuha to. Oo, hindi ka nagagawa ng mga pampadili o sa union ng isang person at isang person. Yung person at nung kung mayroong mga magkaroon ng union sa kanila, hindi ka nagagawa niyan. Huwag mo na ang gawin. At malay mo, may ibibigay sa'yo si Jesus Christ, yung God na para sa'yo na match kayong dalawa, bagay kayo sa isa't isa. Para talaga sa'yo. Yan, maging masaya ka sa love life mo. Yan. Huwag mo nang padiliin, magbago ka na. Para hindi ka kawawa sa kabilang buhay, di ba? Baka patawarin ka pa eh, di ba? So yan, ito na lamang for collective reading, guys.